Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa kabila ng maraming pagsubok na pinagdaraanan ng Iran, ay nananatili pa rin itong main player sa nagaganap na kaguluhan sa gitnang silangang Asya. Patuloy silang nagpapakita ng kanilang impluwensya at lakas kahit pa marami ang kumukontra sa kanila, kabilang na ang mga malalakas na bansa. Sa ngayon, ang Iran ay may mga ipinagmamalaking mga armas na sila mismong nag-develop at gumawa. Hindi tulad ng ibang mga bansa, ang Iran ay may kapasidad na gumawa ng kanilang mga orihinal na armas na marami sa mga ito ay pilit na ginagaya ng ibang mga bansa. Sa ngayon ay isa na namang nakakatakot na drone ang nasa kanilang weapon arsenal na tiyak na magpapabago sa kanilang mga pag-atake sa Red Sea at sa bansang Estados Unidos. Ito ay ang sariling bersyon ng drone ng Iran na ngayon ay nagiging matunog sa maraming mga bansa dahil na din sa taglay nitong mga pambihirang katangian na wala sa ibang mga drones. Bukod kasi sa mura lamang ang mga ito ay talaga namang magsisisi ang sinumang kalaban na aatakihin ng drone na ito. Ang bansang Estados Unidos na itinuturing na pinakamalakas na bansa sa buong mundo ay ngayon tila sinusubok ng bansang Iran. Ang Iran na tila may nais na patunayan at handang labanan ng kahit na ang pinakamalakas at makapangyarihang bansa sa buong mundo. Marahil ay dahil na din sa mga makabagong armas ng Iran na sa tingin nila ay kaya nilang ipangtapat sa mga armas ng Estados Unidos. Ang Iran ngayon ay may pinagmamalaking isang klase ng drone na mabilis at mabangis. Sa 10 drone na ito, napalili pa rin ng Iran, ang isa o dalawa sa mga ito ang tiyak na hindi mahaharang ng defense system ng Amerika at sigurado na kahit isa lamang sa mga ito ang umabot sa target ay tiyak na pagsisisihan ito ng Amerika dahil sa malaking pinsalang idudulot nito. Heto ang drones na aking itinutukoy. Mukha mang simple ang mga ito ay malaking pinsala naman ang tiyak na hatid ng mga ito sa kalaban. Ito ay ang mga drones na gawa mismo ng Iran at orihinal nilang dinevelop. Noong nakaraang buwan lamang ay isang drone na kagaya nito ang umatake sa base militar ng Amerika sa bansang Jordan na kung saan 3 sa mga sundalo ng Estados Unidos na noon ay nasa lugar ang agad na nasawi. Ang kapasidad ng drone na ito ay talaga namang gumulat sa puwersa ng Amerika at hindi nila inasahan na ganoon kalaki ang pinsalang idudulot nito. Many questions to include how the one-way attack drone could have penetrated the facility's air defenses, its point of origin, and which specific Iranian proxy group is responsible. Ayon sa mga eksperto, ang naturang drone ay mula sa mga Shahed drones. Naging sikat ang mga ito matapos pumasok sa battlefield sa pagitan naman ng Ukraine at ng bansang Russia. Naging malaki ang pagdedepende ng puwersa ni Vladimir Putin sa drone na ito mula pa nang magsimula ang digmaan sa kanilang bansa. Pero ayon noon sa pahayag ng Moscow, ang mga drones na ito ay hindi nila gagamitin sa anumang klase ng pag-atake sa kahit anong bansa. Kung nagawang gamitin ito ng puwersa ng Russia laban sa Ukraine, bakit nga ba hindi nilang din ito gamitin ng Iran na orihinal na sila ang gumawa laban sa Amerika at sa Israel? At tila tinotoo nga ito ng Iran. Ilan ngayon sa mga Iran-backed militia forces ang nakitaan ng paggamit ng parehong klase ng drones sa kanilang mga pag-atake. Ang Iran ay kilalang bansa na may napakalaking drone fleet mula sa mga lightweight weapons hanggang sa mga naglalakihang mga flying machines. Para sa Tehran, ang kanilang nangungunang drone ay ang Shahed 129 na kilala din bilang AK-47 ng Tehran. Ang drone na ito ay hindi basta-basta, may range ito na umaabot hanggang 150 kilometro. Kaya nitong magkarga ng maraming missiles at manatili sa ere nang walang lapagan sa loob ng 15 oras. Ilang taon lamang ang lumipas ay mas in-upgrade pa ito ng Iran at kanilang ipinakilala naman ang Shahed 136. Ang drone na ito ay kilala din bilang kamikaze. May range ito ng mahigit pa sa 2,000 kilometro at kayang magkarga ng mula 20 hanggang 40 kilo ng mga pampasabog at bomba. Ang drone na ito ay mabilis na tutugisin ng target tsaka ito sasabog. Ipinagmamalaki ng Iran ay ang Kamikaze Shahed 136 drone. Ang armas na ito ay pumukaw sa atensyon ng maraming mga bansa dahil sa pambihira nitong kapasidad. Orihinal itong ginawa sa Iran subalit binili ito ng Russia at matatagpuan sa kanilang arsenal na pinangalan ng Geran 2.
Ang pagpapalit ng Russia sa pangalan nito ay upang ipakita na hindi sila masyadong nakadepende sa Iran para sa kanilang mga armas. Tumitimbang ito ng nasa 200 kilo subalit hindi ang bigat nito ang nakakaintriga kundi ang bomba na daladala nito habang lumilipad. May bilis din itong aabot sa 185 km/h. Maaaring i-launch ang drone na ito sa kahit anong paraan. Kahit pa sa umaandar na truck. Ang kamikaze nitong pangalan ay hindi lamang para makakuha ng atensyon, kundi may kakayahan din ng drone na ito matapos umatake ay mag-self-destruct o papasabugin o sisirain ang sarili. Ang feature na ito ay ginawa upang hindi ito makopya ng kalaban at magaya ang pagkakayari nito. Ang drone na ito ay kayang lumipad ng hanggang 2,000 kilometro sa bilis na 136 km/h. Kaya naman mahusay itong gamitin para sa mga long-range missions. Isa pa sa maganda nitong katangian ay ang kanyang inertial navigation system. Ang system na ito ang nagkakalkula ng sensor, motion at rotation ng drone na sumisigurong ito ay nasa tamang ruta at daan. Ang drone na ito ng Iran ay nagpapatunay lamang na kayang sumabay ng Iran sa mas sumisikat na drone warfare sa mundo. Bukod sa matinding katangian ng mga drones na ito, hamak din na mas mura ang mga ito at mas madaling gawin ng marami kumpara sa ibang mga military drones. Ang isa nito ay maaaring matapos sa halagang $20,000 lamang. Ang drone program ng Iran ay hindi na din bago. Nagsimula noong mga dekada 80 pero sa mga lumipas na dekada, mas na-develop ng Iran ang kanilang mga drones. Ang lahat ng kanilang drones ay nagmula sa iisang source lamang, ang Shahed Aviation Industries. Ito ay isang Iranian aerospace company at nauugnay sa Iranian Revolutionary Guard Corps. Pinaniniwalaan na ang mga materyales na ginamit sa kanilang mga drones ay nagmula pa sa 70 bansa na nakakalat sa iba't ibang panig ng mundo. Sa kabila ng mga sanctions na natatanggap ng Iran, nakakagulat na malaman na kahit sa West ay umaangkat din pala sila ng mga materyales at nasa 80% din ng mga drones na ito ay ginagawa sa mga kumpanyang nakabase sa Estados Unidos. Matatandaan na ang Washington ay nagpataw ng sanksyon sa Iran upang tuldukan na nila ang kanilang drone program. Ang klase ng drone na ito ay siguradong malaking banta para sa puwersa ng Amerika. Maliit at simple man ito kung titignan, ay tiyak na magiging malaki ang papel na gagampanan nito sa modernong drone warfare ngayon sa mundo. Ang nagaganap na kaguluhan sa pagitan ng Israel at Hamas ay naging pandaigdigang banta na mula nang ito'y magsimula noong nakaraang taon. Malaki ang posibilidad na hindi na lamang ang mga grupong suportado ng Iran ang makisali o makisawsaw dito tulad ng Hezbollah, Houthi at iba pa dahil malaki ang tsansa na kumalat ito sa ibang mga bansa sa rehiyon tulad na lamang ng Syria, Iran, Iraq, Yemen at Lebanon. Noong mga nakaraang araw at linggo ay naging mainit ang mga pag-atake sa ilan sa mga bansang ito, sangkot ang mga base militar ng Estados Unidos. Dahil dito ay hindi na din nakapagpigil ang Amerika at gumanti na din, lalo pat ilan sa kanilang mga sundalong nasawi bunsod pa din ang pag-atake na kagagawan ng mga Iranian-backed group. Sa ngayon bukod sa Israel ay mas pinagtutuon ng pansina ng Iran ang pag-atake nito sa bansang Amerika na siya umanong nagpapalala ng sitwasyon dahil sa ginagawang pangingialam nito sa laban ng mga Palestino at Israeli. Ang Amerika ay kinikilalang pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Taglay nila ang lahat halos ng mga makabagong armas at gamit at kahit kailan nila naisin ay nakapaglalabas sila ng pondo upang suportahan nila ang kanilang mga operasyon. Subalit tila hindi nagpapasindak ang Iran kahit na mala David at Goliath ang kanilang katayuan ngayon. Ilang beses din na nagbanta ang Iran na kung hindi titigil ang Amerika sa kanilang pangingialam sa Israel ay tiyak na madadamay sila at mananagot sila sa kanilang ginagawang kapangahasan. Ang pagtaas ng tensyon sa rehiyon ay posibleng makaengganyo sa Iran na ilabas ang kanilang mga itinatagong armas na hindi pa din nila nagagamit noon. Kilala din kasi ang Iran na nagtataglay at nagmamay-ari ng mga makabago at napakamapaminsalang mga armas pangdigma at ang mga ito ay magiging malaking banta sa gitnang silangang Asya.